Namiss kong magluto ng laing mga manay. Kaya naman tara, samahan niyo ako. Baka mapaluto din kayo habang pinapanood niyo tong video na to. Ganitong laing yung gusto ko, yung hindi talaga tinipid sa gata. Tapos yung nagmamantika siya, then tumatagal ng ilang araw. Samahan pa ng labahita. So eto na nga, naghihiwa na ako ng sibuyas at yung mga pangsamya pa nating iba para sa lulutuin kong laing. Siya nga din pala, dahil nga marami-rami din tong lulutuin ko ngayon na laing, isa rin to sa i-stack ko para kapag nagki-crave kami ay iinitin na lang. So simple lang din naman yung mga ginagamit ditong pangsahog, sibuyas, bawang, luya. Tapos ang isa sa nagpapasarap neto yung hahaluan mo ng siling berde at labuyo. Yung may palo talaga ng anghang as in. Talagang gaganahan kang kumain. Pero hindi lahat kumakain ng maanghang kaya kung lulutuin nyo to at hindi kayo mahilig sa maanghang, huwag nyo na lang pong lagyan. Sasamahan ko rin nga pala to ng pansahog na karne ng baboy. Ang napili ko nga palang parte ay parteng kasim kasi ito yung parte ng baboy na malambot at mataba. Masarap din kasi sa laing kapag merong taba-taba. Then ito nga pala yung gagamitin ko na pinato yung dahon ng gabi. So nabibili lang to mga manay. Meron din sa Pure Gold. Check nyo na lamang. So nandyan na rin yung timbang at halaga. So 90 pesos nga pala yung bili ko doon. Simpleng-simple lang to pero gaya nga ng sinasabi ko, hindi po lahat pare-paras tayo ng technique kung paano niluluto yung paborito nating laing. Bali nga dito sa nakikita ninyo, una kong sinalang yung baboy para magmantika. At dito nga maglalagay ako ng tubig sa isang malinis na planggana dahil ang gagawin natin is huhugasan ko yung dahon ng gabi ng saglitan lang. Then balikan ko yung ating niluluto. So dito nga sasangkotsahin lang natin yung karne hanggang sa lumabas yung natural na mantika niya na siyang gagamitin natin mamaya pang gisa. Then balikan din natin yung gabi natin. So, ang ginagawa ko dito mga manay, parang hinahawhawan ko siya rito para matanggal din yung mga alikabok dahil hindi naman natin alam kung paano to pinatuyo. So, yun lamang po ang ginagawa ko sa pagluluto nito. Pero, huwag niyo naman pong ibabad ng matagal ha kasi kapag sumipsip to ng tubig ay magiging malata na yung inyong gabi or ginataang laing na lulutuin. Kaya mas mainam na hawhaw lang o parang pinaliliguan lang natin dito sa tubig at yan ay kailangan nating itapon yung tubig na pinaglinisan. Ngayon, balik naman tayo dito sa ating ginigisang karne. Kapag okay na at talagang nagmantika na, ilalagay ko na po rito sabay-sabay yung sibuyas, bawang at luya. Gaya nga ng sinasabi ko, sa iba nga po ang ginagawa is pakuluan sabay-sabay na pinagsasama-sama ang sibuyas, bawang, luya, then yung karne, then sasamahan na kagad ng pangalawang piga ng niyog. Ako kasi ginigisa ko. Pagkagisa, ilalagay na natin yung pangalawang piga at ito'y ating tatakpan hanggang sa kumulo. At dito nga kapag kumulo na, ilalagay na rin natin yung dahon ng gabi na tinabi natin kanina. Then sabi nga daw, wag daw munang hahaluin. Kaya ang ginagawa ko, ganyanin nyo lamang po. Parang dinidiin-diin nyo or dinidikdik ninyo para makasipsip siya ng gata. Then dito, susundan natin to ng pagtatakip para tuluyang maluto yung dahon ng gabi na nilagay natin. Ngayon, makalipas ang ilang minuto ng ating pagluluto, hahaluin po natin to para naman maging pantay yung pagkakaluto dun sa dahon ng gabi. At kapag nakikita nyo na rin na naiigan na paunti-unti yung pangalawang piga ng niyog na ating nilagay, ay ibubuhos na natin dito yung unang piga or kakanggata ng niyog. Mas mainam po talaga na wag natin tipirin sa gata para po talaga makuha natin yung masarap na timpla ng laing na hinahanap natin. Dito nga nilagay ko na yung labahita na sinasabi ko sa inyo kanina. Bali nga pala yung paglalagay ko ng labahita mga manay, hinuhugasan ko rin po yan sa tubig para maiwasan naman yung sobrang alat. Tsaka minsan hindi natin maiwasan na kapag bumibili tayo ng mga tuyo sa palengke, dinadapuan din ng langaw. Kaya mas mainam na hugasan natin bago natin ilagay sa ating gulay or sa ating mga lulutuing ulam. So dito mapapansin nyo mga manay dahil medyo pa to masabaw-sabaw, hahayaan ko to hanggang sa lumapot at magmantika yung ating laing. Syempre, wag din po natin kakalimutan na maglagay ng mga pampalasa. Pero ako, maglalagay lang po ako ng asin. Pero kayo, bahala po kayo kung gusto nyo pa maglagay ng mga ibang pampalasa para mas lalong sumarap ang inyong laing. Kasi hindi po tayo pare-paras ng timpla na nais natin. Kaya kayo po yung masusunod sa gusto nyong timpla para mas mapasarap yung inyong lulutuing ulam. Eto na, ang bango na. Siya nga pala mga manay, kapag nagluluto kayo neto, kapag naglagay na kayo ng pinakakanggata or yung unang piga ng niyog, mas mainam po na hinaan na po yung apoy para dahan-dahan po siyang maluluto at magmamantika or maglalangis para maiwasan natin na masunog kasi nga kapag malakas may tendency masunog po yan. At para sa ating panghuli, maglalagay na tayo ng labuyo at yung hiniwa natin kanina na siling berdeng haba.
Naku, nakakagutom na. Parang ang sarap ng sumandok kapag ganito. Ang mga bata po rito sa bahay, kapag ganito ang ulam, lalo na po yung anak kong babae, binabaon niya sa school. Wala daw siyang pakialam kahit makita ng mga classmate niya. Okay, titikman ko na muna para tingnan natin kung may hahabol pa. Pero mukhang okay na, kaya naman eto na at talagang pwedeng-pwede nang ihain sa ating pamilya. O kayo dyan mga manay, ano pong ulam ninyo at tara sabay-sabay na rin po tayong kumain. So muli ako po ang inyong madiskarteng nanay, tara kain po tayo.